Good morning mga kasero. Tanghali na pala, sorry. Tanghali. Hindi na ako nakapag-update kagabi. Pagkatapos namin dun sa firefly watching. Nag-dinner kami tapos umuwi. Tulog agad. May bagyo kasi, bagyong Tino. Stranded kami dito ngayon sa Bohol. Sadly, yung previous hotel na pinasukan namin, nag-anticipate kasi nila na mawawalan sila ng kuryente. So, pinalipat nila kami dito sa Panglao Regency Park Hotel. So, nakapag-book naman kami one day. Pero hindi pa namin alam kung makaka-uwi kami bukas o umina ng bagyo bukas. Hindi pa sure. So yung problema na naman namin is maghahanap ng ibang hotel. Yan o, nagsisimula ng umulan. Sabi nila malakas daw yung bagyo, di ba? 135. Signal number 4 na sa Cebu. So, tsaka dito sa Bohol. Ayan, medyo malakas-lakas na yung ulan. Kaso wala pang kasamang hangin. Sana hindi masyadong kung may pinsala man na manidulot sa bagyo, sana konti lang saka walang mamamatay. So pray lang tayo mga kasero, ha. Saka hindi namin alam kung hanggang kailan kami dito. Okay, update ko kayo mamaya kung anong mangyayari sa amin dito. Kasi tambay pa kami dito sa lobby or maghahanap kami ng kung saan makapag-lunch kasi 3 PM ang check-in dito. Okay, so nakakuha naman kami ng kwarto na medyo mura-mura kasi doon kami galing sa kabila. Bigyan kami ng konting discount instead of 2,500 ba yun? So naging 2,000 na lang family room na yun for 3 to 4 people. Okay, see you later mga kasero kung anong update. Ayan, so Panglao Regency Park. Yan ang mukha ng stranded. Parang masaya pa siya. Kasi yung na-stranded kasi extended ang bakasyon. Yan ang mukha ng stranded. Ha? Stranded. Yeah. Mukha ng stranded. Ito yung itsura ng stranded. Nasa Bohol. Ayan, tulog na. Ikaw nakahiga. Kasi lovely. Nagtatrabaho. Ayan. So, nag-declare na sila na walang biyahe bukas. So, again, extended ulit. So, magandang gabi mga kasero. Ito yung update dito sa labas ng hotel. Ayan. Wala nang ulan. May ano pa lang. Mga ambon-ambon. Tapos may yung kunting hangin. Ayan. Walang close yung swimming pool kasi puno ng dahon. So tingnan naman natin kung ano yung nangyari sa labas. So ito yung nasa labas ng hotel. Ayan. Panglao Legends Park. Legends Park na yun. Legends Park. Ayan. Meron pa rin mga turista pero walang mga tours, kain-kain na lang. So lakad-lakad kami ngayong gabi, hanap ng makainan. So konti lang yung mga lumalabas. Medyo mahangin pa rin mga kasero dito sa labas. Mahangin pa rin dito sa labas. Nandyan sa mga kainan, mga restaurant.
sa gilid. Lakad-lakad. Hanap ng mga ibang pagkain. Lang. Musta yung standard natin? Okay lang. Extended vacation and bonding sa kwarto. Medyo malamig din yung hangin. Malamig yung hangin. Sana bukas meron ng biyahe pabalik ng Cebu. Kasi hindi rin naman alam kung ano nangyari dun sa bahay. Sana walang nasira doon. Okay lang. Okay. Kita-kits. Mamaya. Ayan, kita nyo mga zero. Malakas ulit yung hangin. Ha? Ayan, mga dahon. Ayan, yung lantern nila. Ayan. Diba? Malakas yung hangin. Ayan. Ayan, lakas ng hangin. Nakakasiro. Ayan. So, tingnan natin yung alon ng agad. Nakakasiro. Ayan. Dito ang alon. So, ito yung sitwasyon dito sa Panglao mga kasiro. Yan. Mababasa tayo dito sa alon. Dito kami sa Alona Beach. Naglalakad. I'm sure another day, another time din naman bukas. Ang iba dyan, no? Sirado J-Park, sirado sila. Balik na tayo lang eh. Maambo na. Tapos parang wala nang ano dyan, sirado na. Mga ganyan na. Wow. Close yung mga parang hindi pa kami makakawin bukas. Malakas pa rin yung hangin. So, babalik na lang siguro kami doon na magkakahan ng tabla. So, ayan mga zero, umabot. Ayan, so, malakas ang hangin. Ayan. So, babasa na kami. Balik na lang kami mga zero ha. Walang araw dito ngayon, walang nightlife. See you! Hello mga kasino, good morning ulit. Today is November 5. At saka tingnan nyo sa labas, medyo mainit na. Baka may biyahe na ngayong tanghali. Okay, so hindi pa namin alam kung anong nangyari doon sa bahay namin. Let's see kung okay lang ba yan, pero tingnan namin sa CCTV kagabi. Mukhang okay naman siya kasi bumalik na yung kuryente doon. Kasi nakita na namin ang CCTV sa bahay. Before tayo umalis, binagyan naman na yun. Pinagyan na yun? Hindi pa.
Pinagyo mo. Binagyo ang Ibig sabihin ng binagyo, hindi naka-arrange yung mga gamit. So, again, mga kasiro, kung makakauwi man kami ngayon, ito na yung last day namin dito sa Bohol. At sana panoorin niyo itong until last na part ng video kasi again, i-breakdown ko yung mga napuntahan namin at saka nagastos namin. Magkano, saan kami natulog, ilan yung room rates, mga ganon-ganon. Magkano. Okay? May maad ka na? Maad ka pa? Wala? Sige, so kita-kita tayo sa last part ng video na ito mga kasiro. Okay, bye-bye! Ayan yung itsura dito sa Ocean Jet, yung mga nagpaparim. Mahaba yung pila. Ito doon yung pier. So, titingnan natin mamaya kung anong oras tayo sakay kasi sabi doon kanina ang 3:20 is fully booked na. Mag-iantay mo. So, ayan mga kasiro, magandang hapon sa inyo. Pagod na yung mga mukha namin. Galing kami doon sa ticketing office ng Ocean Jet. At nagpila kami ng 2 hours kasi dumating kami kanina dito around 12:24. Ganyan. Tapos, nagantay kami sa labas. Si Lovely lang yung pumasok. Thank God at na-rebook na yung namin, ticket. Today at 4:20 p.m. Ayan, so magkakauwi na kami. So, I hope okay lang yung bahay namin doon. Walang mangyari. At sa mga nasalanta ng bagyo, pray lang tayo. Bigyan tayo ng matatag na loob para malampasan yung mga pagsubok. At sa yung mga bagong subscribers pala natin dyan, don't forget to like, share, and subscribe. At huwag kalimutang tapusin ang video na to para makita nyo rin yung competition ng lakad namin na ito. Competition, mga rates, and everything na ginastos namin para may idea naman kayo if gusto nyo pumunta dito sa Bohol, Panglao. Okay, so kita-kita tayo dun sa bahay namin pagkakauwi na kami. Bye! Ayan mga kasiro, sa wakas at nakauwi na rin tayo sa ating tahanan. Kahit na-delay tayo ng konti, 2 araw pala na-delay tayo. Kasi it's because of bagyong Tino. Okay, so ang gagawin natin ngayon is na lang, konting recap at wrap up na lang mga kasero sa mga ginastos namin at actually hindi ko na masabi lahat ng napuntahan namin kasi depende naman talaga yun sa inyo or doon sa time na hanggang nandoon kayo mga kasero. Actually yung biyahe na to is kumuha kami ng tour package. Gamit niya is yung Vios na sasakyan, si Manong, tsaka inikot niya kami. So depende lang sa sa time, within 24 hours na makuha ninyo yung actually hindi 24 hours kasi gabi na yung gabi na kaming natapos actually because may na-delay rin kami sa biyahe namin because of ulan. Okay, so grateful naman kami kasi okay naman yung tour guide namin. Una kami pumunta dun sa may Chocolate Hills at nag-ATV kami kasi matagal yung sa ATV
Kasi kaya yun yung inuna namin. At saka last na pinuntahan namin is yung Mirror of the World. Pinili namang huli yun kasi alam namin na tatagal kami doon. Tapos in between sa biyahe namin, may pinili din kaming location gaya ng Enchanted, Bohol Enchanted, kasi may pagkain sila doon, buffet na mga kasero. Okay, so sa computation na to mga kasero, hindi ko lang sinali yung mga entrance doon sa mga tourist spots na pinuntahan namin. Actually, ang range ng mga entrance ng mga tourist spot ranging from 100 to 170 mga kasero. So medyo mahal-mahal dun sa Mirror, Boholandia, Mirror of the World, 170 yung entrance nila. Tapos yung pinakamura is I think 130 ang pinakamura na lahat na napuntahan namin. So napuntahan namin 6 spots. Una dun sa Chocolate Hills at nag-ATV kami ron. Pagkatapos namin doon, dumiretso kami ng Enchanted at doon na kami nag-lunch. Medyo na-delay kami kasi nga sa ulan. Tapos hindi kami nakapag withdraw, kaya naghahanap kami ng ATM. So sa mga pupunta at plano ninyong ganitong klaseng trip, magdala na kayo ng enough cash na pang bayad sa mga entrances kasi walang card, so cash yung ibabayad. Tapos pagkatapos sa Enchanted, dumiretso kami ng yung Zocolate, yung may tiger. Yung Enchanted pala is yung may mga ahas, may butterfly sanctuary, mga ganun. Tapos yung Zocolate is may tiger. Marami pang iba. Tapos pagkatapos namin sa Zocolate, dumaan kami dun sa Tarsier. Tapos pagkatapos sa Tarsier, doon na kami sa Mirror of the World. Tapos yung pang-anim namin is yung simbahan, kasi nakulang na sa oras. Tapos pagka next day, kasi natapos na yung biyahe namin dun sa kanya, yung sa tour package, may mga lugar pa kaming hindi napuntahan. Kinabukasan nun, pumunta kami ng Balikasag Island. Nag-snorkeling kami doon. So madali lang yun, simula ng umaga, tapos kami mga 10 something. So nakabalik kami sa hotel around mga alas 11, something like that. Tapos pagkahapon nun, wala na kaming ibang itinerary. Kaya nag-decide kami na magrenta ng tuk-tuk. So yung renta ng masaya yung renta ng tuk-tuk kasi kayong the drive. Tapos hawak mo yung oras mo, kahit saan puntahan, depende sa inyo. So yung ginawa namin, na Google Map lang kami. Sinerch namin yung mga tourist spots na hindi namin napuntahan. Unang napuntahan namin paggamit ng tuk-tuk is Bohol Bee Farm. Tapos pagkatapos sa Bohol Bee Farm, dumiretso kami ng Hinagdanan Cave. Tapos yung may simbahan. Tapos pagkatapos doon sa simbahan sa Panglao, St. Agustin Cathedral, next is pumunta kami doon sa may Alona Beach. Linya lang doon sa kung saan kami
nagsimula papuntang Balikasag Island, may daungan doon ng mga bangka, mga malalaking bangka. Ang punteriya namin doon is yung Sunset. Tapos, pagkatapos doon, dumiretso kami ng South Farm. Sadly, gabi na so wala ka na makita kasi madilim na so dumaan lang kami doon, at least nakita namin yung area. At saka lastly, dumiretso kami sa firefly watching. Hindi naman ako na actually yung firefly watching, hindi siya ganong kaganda kasi konti lang, hindi ang expectation ko kasi is marami. Akala ko marami, so konti lang. At I think 4 or 5 trees lang yung may mga fireflies. Tapos medyo mahal yung bayad ng bangka. I think 1.7 yung kami lang tatlo, 1.7 papunta ron sa may mga idadaan ka nila sa may mga trees na kung saan nandoon yung firefly. Saka madali lang, kunti lang, at hindi nabot ng isang oras. Yun lang. Parang nabitin ako, kinulang kami, nabitin kami dun sa firefly. Hindi yun yung in-expect namin. Okay, so dito tayo sa computation natin. So galing kami ng Cebu, Ocean Jet yung sinakyan namin. So yung tourist is 800. Kung gusto nyo man lang yung nasa taas, air condition, it's 1.2 per head. Yung kinuha namin is 800. So tatlo kami, it's 2.4. So papunta at saka pabalik. So total is 4,800. Tapos yung tour package na kinuha namin, actually it's 3,000 yun, pero nakapag-discount kami. So nakuha namin ng 2.5, including na yung driver nun at saka fuel, sila ng bahala. Tapos excluding lang yung mga entrances ng mga tourist spots. Okay. So yung accommodation namin na nakuha is dun sa Heartland, dun banda sa Alona. For 2 nights, that's only 3,200 kasi naka-promo. Saan nga to? Pieces. Tapos, renta ng tuk-tuk is 800. Tapos, nag-fuel ako ng 300. So, that is 1,100 all in all. Kasi yung sa tuk-tuk, kung ano yung fuel pagdating sa'yo, ganun din yung fuel pagbalik. Dapat ganun. Okay. Tapos, yung pamasahe namin, from tuk-tuk yung sinakyan namin papuntang panggaling Panglao papuntang Tagbilaran Port, at least 350. Nasuyo din namin yun kasi around 400 kasi yung pamasahe nun. Pero kung gusto nyo ng mga sasakyan or any parang taxi, it's around 600. Kaya masyadong mahal. Pinilan namin mag-tuk-tuk kasi na-delay kami ng 2 araw. So almost kinapos na kami sa budget, kaya pinili namin yung tuk-tuk from Panglao to Tagbilaran Port. Tapos yung food namin, it's again 300 per head. So tatlo kami, good for 3 days, 5,400 yung food. Again, yung budget ng 300 per meal is sobra-sobra na yon. Malaki na masyado yun. Kaya ganun yung style namin sa food. Kasi again, sasabihin ko sa inyo, kung may mga magagandang pagkain na hindi pa natikman, at least sobra yung budget natin, di ba? Okay. So all in all, sa 3 days namin doon,
nagastos namin lahat. That is 17,350. Yun, all in all. Sadly, na-stranded kami for 2 days dahil sa bagyong Tino. Nag-add kami ng bayad sa hotel for 2 nights. Paiba-iba kasi yung presyo kasi lumipat kami from standard room to family room. So yung unang gabi namin sa pagka-stranded is 2,000. Doon, 2 bed na yun. Tapos medyo may sakto lang laki ng kwarto. Tapos pagka next day lumipat again kami ng another room which is standard family room. 2 bed din, good for 4 people. That is 2,400. So all in all 4,400. Tapos yung food namin kasi na-stranded kami, 3 meals na lang yung ano namin, 4 meals pala. So all in all nag-add kami ng 7,100 just because of na-delay kami. So yun lang mga kasero. Actually yung Bohol, medyo Bohol Panglao na mga trip, medyo may kamahalan talaga, kaya dapat yung i-budget ng maayos yung biyahe nyo. Tapos mag-search kayo ng mas okay na mga trip agencies. Mag-search kayo, compare nyo lahat hanggang sa makakuha kayo ng mas mura. Actually may mas mura pa, depende lang sa diskarte nyo kung paano makamura mga kasero. Tapos ayun, i-budget nyo lang ng maayos, tapos sobrahan yung mga kasero para in case ganitong nangyari sa amin, may mga hindi natin inaasahang mga delays at mga stranded na sitwasyon. At least may sobra tayong pera. Okay? So at least may nakuha kayong idea sa trip na ito. Hindi kami nag long ride pero may nagrenta kami ng tuk-tuk at saka yung tour package. So I hope may nakuha kayong idea once again dito sa trip na ito. So sa mga bago pa lang dyan sa channel natin, don't forget to like, share, and subscribe, and comment na rin ulit kung may tanong pa kayo about sa trip na ito para naman masagot namin. So sa mga walang sawang nagsusubaybay sa channel namin, salamat po sa inyo. Again, salamat sa mga suporta nyo para makagawa pa tayo ng mga maraming videos, upcoming videos. Okay? So kita ulit tayo sa next video. Bye-bye.